Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa rehearsal nila Kim and Paolo kung saan ay mayroon nga pong napansin ang Kimpawlansya kay Kimi. And syempre, si Paolo Avellino naman ay pinaghahanap ng mga fans. Pero bago po tayo magsimula, mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng mga update at ng mga comment na ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support at pagtutok sa ating mga balita. So, ang comment na napili po natin ngayong gabing ito ay mula po kay Miss Edith Nadonsa. Shoutout po sa inyo, madam, at magandang hapon. Sabi niya rito, kami nasasaktan sa ginawa ni Vice towards Kim. Okay lang, may karma darating kung sino ang salarin. Huwag kang ganyang Vice, tao ka lang, hindi ka Diyos. Kaya, make to be fair sa lahat. Kami mga fans ni Kimi nasasaktan dahil sa ginawa mo. Bias ka. Ikaw, nag-umpisa pala. Ikaw ang matanda sa kanila, dapat gawin mo ang tama. Talagang sinadya mo. Sinaktan mo kami, ang bait ni Kimi. Hindi kami bobo at bingi sa ginawa mo. Kaya please ayusin mo ang pagka-host mo. Plastic ka. Grabe, ang lalim ng galit ni Miss Edith Nadonsa. Actually, sa totoo lang, pwede pang i-consider. Pwede pong na mental block lang. Si Vice, ganun naman talaga kapag ka nasa entablado. Minsan may mental block ka talaga. And para sa akin, ang foul lamang mga kakimpaw ay yung sa pag-tweet tapos pagtagpa kay Chinita Princess ni Mimi Vice. Para sa akin, kalabisan na yon mga kakimpaw, na para bang si Kim ang may kasalanan, na para bang pwede na lang niyang utos-utosan si Kimi sa publiko, mga kakimpaw. Kasi diba, post yun. So maraming mga fans at mga tao makakakita sa kanyang tweet na tinag niya si Kim. Kim, ang fantards mo, napaka-cheap. Parang ganun, 'di ba? Ang fantards mo, napaka-toxic. O 'di ba yung pag-post na ganun? 'Di ba, mga kakimpaw, parang inuutusan na niya si Kim no, nagmamataas na siya kay Kim. Yun kasi ang tingin ko. Well, bilang mas nakakatanda, baka gusto niya lang din sabihan si Kimi na pagsabihan ng kanyang mga fans, advice ba? Pero dapat idinaan po yun. Private message, hindi po sa publiko na parang kayang-kaya niyang utusan na lang ng gano'n at tupiin si Kimi sa publiko. Kaya nakakababa yun para kay Kim. So, X tayo doon. Tapos sunod-sunod pa ang kanyang patatsada kay Kim Chu. Di talagang nagmukhang masama dito si Kim. Mabilis niyang na baliktad ang pangyayari, ang sitwasyon. May mga ganun tao yung kaya ka pang baliktarin na ikaw pa yung masama, na ikaw pa may kasalanan, o dito sa pangyayaring to mga kakimpaw. Si Vice na yung may mali dahil sa pagtag niya kay Kimi and pagpatol pa sa fans, di ba? Na wala namang doon. Pangbabastos sa kanya, naglabas lang naman ng saloobin mga ka-KP. May paggamit ng card na dapat hindi tinotolerate. Di ba si Kim na nagmukhang masamat na mali dito mga kakimpaw. So for me yun. Hindi sa dahil sa mental block or hindi na bangkit si Kim, hindi na yun ang usapin dito Kasi pwede naman na mental block lang talaga siya. Pwede naman sabihin niya na sorry naman na mental block lang. Nagkausap na rin kami ni Kim. Di ba? Pwedeng gano'n naman. Kaso wala Ngayon, syempre, sinasabi ng mga tao, hindi talaga yan aamin ang kanyang pagkakamali. Kailan ba yung tumanggap na siya po ay mali?
Anyway, let's move on naman na mga kakimpaw. And pag-usapan na natin ang atin pong mga pag-uusapan ngayong gabing ito o ngayong hapong ito. Pasensya na pala guys sa brownout sa amin ngayon maghapon. So late update tayo. So ito po mga kakimpaw, ang mga pa-throwback nila Miss Carl and Chinita Princess or Kim Chu sa The Alibay taping. Kasi 'di ba kahapon nga po ang last day nito or huling gabi. So, ito yung mga post ni Miss Carl, yung first day of taping, then wakas naman ni Chinita Princess, and ilan pong mga behind the scenes na ni Paula Avellino. Kasi nga si Pau ay isa rin po talaga sa mga involved dito po sa sa production, sa The Alibay. Tutok na tutok po talaga yan siya. 'Di ba? Kaya talaga napakaganda rin ng The Alibay dito kasi with touch of Paula Avellino, with touch. Anyway, congratulations sa The Alibay na napaka-successful na series ng Kim Pao and hope for more projects pa kina Kim and Paolo. Samantala, next update naman po tayo. Ito po ay ang latest mirror selfie nila Kim and Paolo. Ito naman po ay sa Australia. O di ba? May paganyan na ang Kim Pao. Magjowa bells talaga po ang datingan. And game na game din naman si Papi. Grabe lakas ng dating ni Paolo sa mga mirror shot, no? Grabe, mapapasana sana all. Kana lang talaga kay Kim Chu na mayroong gwapong jowa na may misteryosong jowa. Alam niyo talaga malakas ang dating ng mga tahimik na tao. Yung mga pa-mysterious type and mga nonchalant. Well, ako lang bang ang attracted sa mga nonchalant, mysterious type, man sa a few words. Pero aminin nyo, di ba, ang lakas ng dating ni Paula Avellino. Ay, grabe naman ng looks yan. Grabe naman ng face card yan. Ang lala, napakagwapo. Walang anggulo na hindi po gwapo si Paula Avellino. Habang tumatanda siya, ay pabata ng pabata ang itsura, pagwapo ng pagwapo. Grabe din talaga ang alagang Chinita. Uy, alagang Chinita. Anyway, ngayon naman tabako po tayo sa rehearsal nila Kim and Paolo para po sa ASAP. So ngayon na nga po yan, ASAP, July 25. Kaso brown out sa amin. Hindi ko na alam ngayon kung ano yung mga kaganapan ng mga kakimpaw. Pero ito yung nakaraan. Vlog-vlog muna ako habang brown out pa, mga kakipi, walang internet. So, napansin nga po ng mga fans, ito pong pagkatulala ni Kim and yung itsura ni Kim na parang pagod na pagod, parang bumigay ang katawan, ganyan, sa sobrang pagod and puyat, makakimpaw. Halata po kasi sa kanya na mayroon din po siyang malalim na iniisip. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa pagod o baka ngayon po siya tinatamaan ng mga bashings sa kanya sa social media, mga kakimpaw. Baka bigla siyang napahinto, biglang pumasok sa isip niya, sumagi sa isip niya, yung nila ni Mimi Vice, mga ganun. Wala, napaparating tayo as fans. Pero, nandiyan naman si Paula Avellino, di ba, mga kakipi. Kumbaga, kahit papaano panatag tayo. Pero speaking of Paula Avellino, dito sa video na to, wala si Pao. Kaya hinahanap siya. But, for sure, andyan lang po sa paligid si Pao. Baka si Pao kasi nagre-rehearse, kanta ng solo. May mga kanta rin naman kasing solo si Pao. Di ba mga kakimpaw? Pwedeng kumuha lang ng tubig for Kim, kumuha ng, towel for Kim, towel kay Kim. Pwedeng baka sumiar lang saglit si Paula Avellino. So, may mga times namang ganyan mga kakimpaw na. Pero nandyan lang si Pao. Grabe naman, hanap agad. Para bang iniwan agad si Kimi. Walang ganun. Lagi pong magkasama yan. Baka si Pao lang yung nagre-rehearse pa mga kakimpaw. So, ito pre-update mula po kay Ate Chantal. Sabi niya rito, ang napakagandang Kimi during rehearsal. Sayang, wala si Pao. Yun kasi yung caption niya. Sayang, siguro kasi gusto niyang makunan na magkasama ang Kim Pao. Pero si Kim lang yung nandun na nakunan
mga ka-KP. Pero, nagbasa-basa ako ng mga comments eh. Sabi ni Chantal doon, kuha daw pala to ng kaibigan niya. Tapos personally sinend lang sa kanya, mga kakimpaw. So, may friend siya na nasa Australia. Samantala, sabi naman dito ng comment ni Chantal, ang lalim ng hugot at hininga ng Miss Kim. Parang doble ang pintig ng puso. Relax ka lang, Kim. Huwag masyadong mag-worry sa performance. Alam naman namin kung gaano ka magbigay ng 100% mo palagi. Yes. Pero tuwing may performance si Kimi, laging andun yung kaba ng mga fans no? Bigay todo kasi lagi si Kim sa kanyang mga performance. Tapos, baka mamaya puyat si Kim, maalog ang utak sa sobrang bigay na bigay. Pero hindi naman pwedeng hindi kasi asa po yan. Siyempre, part of the job, papapanood sa telebisyon, dapat bigay todo talaga. So, pray na lang always po tayo para kay Chinita. Hindi rin naman natin gugustuhin ma-embarrass si Kimi, di ba? Lalo na't ang title ni Kimi sa ASAP ay Queen of the Dance Floor. Tapos hindi siya magbibigay todo mga kakimpaw. Baka pagtawanan siya, trending na naman, pag-usapan na naman, papakita na naman, pataktihin na naman ng mga bashers niya si Kim. Alam niyo naman, ang mga yan, konti na lang pati anino ni Kim. Pag-uusapan nila, no? Grabe yun. So, pag-pray na lang po always ang health, ang safety ni Chinita Princess. And syempre, nilang dalawa ni Paolo Avellino. Ayan. Pero dito, hindi naman siguro depressed si Kimi, no? Baka sadyang pagod lang sa kaka-rehearse, kaka-practice. Pwedeng puyat lang din. And meron din man tayong time minsan na hindi natin napapansin tayo ay nakatulala. Diba? Pag nakaupo. So, yun lang po muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kasi po muli sa susunod dating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.